Worth it ba na bumili ako ng DJI Osmo Pocket 3 na camera? Parang hindi naman. It's been a month since nag-given ako finally sa pambubudol ng friends ko na bumili ng DJI Osmo Pocket 3. And I will tell you my experience kasi nagamit ko na to sa mga trips ko sa Chengdu, sa Iloilo, sa Guimaras, sa Quezon Province, at sa Cavite. Sobrang masaya ako sa camera na to, pero meron lang talagang catch eh. When it comes to traveling, sobrang okay siya. Ang smooth ng camera. Quality-wise, approve na approve ako. Kaya lang, lagi sinasabi ng mga tao na very fragile siya. Nakakatakot nga na pwedeng masira ka agad yung camera. Papakita ko sa inyo yung unit. Ay, wait lang. Ito pala yung ginagamit ko. Lipat lang ako sa ibang camera. So, lumipat ako. iPhone 16 Pro na yung pang-film ko ngayon. Yung selfie camera niya. So, ito, ay. Not sponsored to, ha. Ano, binili ko siya. I like that it's very small, so hindi nakaka-intimidate mag-vlog. Sobrang gusto ko yung audio quality nito. Kahit hindi ko gumamit ng microphone, yung built-in microphone niya, sobrang ganda ng quality. Ano naman yung mga hindi ko nagustuhan sa camera na to? Unang-una, sobrang fragile nga. As a cyclist, natatakot ako siyang dalhin on my bicycle. Kasi diba, habang umaalog yung kalsada, nakakatakot baka mamaya masira yung mga internal parts niya. Sayang naman. If you are doing travel videos, home videos, sobrang sulit siya. Pero if you are more on the active side of things, baka mas mag-action cam ka na lang.